Hello po. Magandang araw pong muli mga boss, mga sir. At may pa-obserban pa ako sa inyo. Tingnan natin kung ano yung may report na naman sa ating trouble dito sa ating mga refrigerant system. So ito, ang ating system ay naka defrost mode po siya. Tapos dito sa ating gauge po ay obserbahan niyo po yung ating suction gauge. Yun po. So unti-unti tumataas yung ating tumataas yung ating gauge. So hindi natin alam kung may problema yung ating compressor, yung ating flapper valve. Yan po, dapat po mag-i-stack siya sa kanyang cutout. So dahil nga ganyan po yung nagiging sistema, so tumataas yung ating pressure sa suction. So obserbahan natin mamaya kung ito ba yung under, kasi pag itaas yung suction nito at under po ito. So yun, ayan, unti-unti tumataas ang ating pressure sa suction pressure natin mga sir. At ating discharge okay naman. Obserbahan natin. Hoy! Buhay na? Sino nagbuhay? Nag-defrost lang? Nag-defrost? Patay din. Ayan, shoutout kay ating Poy Poy sa ibabaw ng ating condensing unit. Tumataas nga po yung pressure nito, suction. Iba-vlog natin mamaya. Tagal-tagal din ay 1 minuto din po eh. Yan taas na masyado. Nasa na tayo. So nag-start tayo sa 0 at tapos ngayon nasa na tayo. Ayun, pantar na ulit. So yan ang problema natin mga boss. Punta tayo ang ating compressor, tapos yan balik din siya sa 0. So obserbahan ulit natin kung ano yung magiging kung tataas ulit. Ayan, tumataas na naman mga boss. Maangat yung ating pressure doon sa suction. So ibig sabihin baka po may problema yung ating SB, yung ating diaphragm ng ating SB, or dito mismo sa ating compressor, yung ating mga flapper valve, baka hindi na masyadong intact, kaya may pumapasok na pressure. So ayan, mataas na naman po yung ating pressure sa ating suction mga boss. Yan, so maya andar na naman yan mga boss. So yan na isang problema natin. So tingnan natin kung andar ulit. Unti-unting tumataas na naman ang ating suction pressure mga boss. So yan, so yung ating compressor ay okay naman yan. So hindi siya naka-defrost mode pa rin tayo mga boss. Yan, defrost pa rin yan. So dito ang may problema, either sa compressor natin, sa flapper valve, or do sa ating SV, sa ating solenoid. So yun, tumataas na naman siya. Yun, tingnan natin kung maandar ulit. So baka sa mga nakaka-encounter ng ganito, so mga sir, paki-comment po, paki-shoutout po sa ating mga bagong followers, sa tuloy-tuloy na nagsusubscribe sa ating nagpa-follow pa rin sa atin mga boss, mga sir. Salamat po sa inyong lahat. Sana po tuloy-tuloy po ang iyong pagsuporta sa amin, at saka sa ating ibang mga technician din na nag-share din ng kanilang knowledge. Suportahan po natin para pagdating ng araw, malay po natin makatulong din kami or sila sa inyo sa maliit na paraan po. So yun, shout out po sa ating lahat, at ingat po tayo dahil maulan at may bagyo. So
Yan, tingnan natin mga boss. Yan, tumasa naman. So, tingnan natin kung aandar uli. At magpapump down uli ang ating system. So, yan. So, yan. Natin. So, ilalagay ko lang kaunti para makita nyo kung ano ating discharge, papalo, at saka yung ating suction kung aandar uli. Magpapump down. So, yan, kadalasan ganito yung problema pag luma yun, mga boss, sumandar na uli. So, yung ating suction, ayun, bumagsak na naman. Pump down na naman siya. Ayun, so namatay na naman uli. So, yun, yan ang isang problema mga boss, mga sir. So, yun, kailangan natin checkin yung ano nito, yung kanyang SV. Baka hindi na nag-hold or pinaka-worst scenario natin is kailangan natin checkin yung mismong compressor mga boss. At baka yung ating flapper valve sa discharge saka suction ay meron ng problema. So yun, sinare ko lang sa inyo, baka nakaka-encounter kayo ng ganito, nagpapatay hindi yung system. So pwedeng sa solenoid natin magkakaproblema or mismo dito sa ating sa ating compressor. So yan po mga boss, mga sir, at maraming salamat po sa uling video po. At paki-share na lang po, paki-subscribe, paki-puso na rin para sa gayon magkapuso tayo. So hanggang dito po muna mga boss.